lang to. Wait lang. Okay. So, magandang umaga po sa inyo lahat. 8:21 na yun. Kasi, bakit in-advance ko yung oras? Kasi, Aldrin Perez Row, hello! Wala muna tayo mag-i-invite, guys. LCC ha, say hi. Shout out po. GRC, say hi. Dolores Gasipo, hello! Sino pa salamat sa pagtatype ng heart react. LCZZ, hindi ko lang mabasa. Kay Mihia, hello. Walang pangalan, hello. Dolores Gasipo, hello. MC, hello. Tutay, hello. Binisay, hello. Joris Strike. Binisay, hello. Shoutout po sa iyo. Wala muna tayo mag-i-invite kasi magle-lecture ko. Janelle, hello. Aslin P, hello. So, magandang umaga po sa inyo lahat. So, instead of 9 o'clock, so 9 ko lang magti-tiktok kasi baka mamaya kasi uutusan lang ako ng nanay ko na, ayan, so ngayon, birthday kasi ng nanay ko. It's Milani, hello! Shout out! Notification, say hi! At si Dante Sasasi, hello! So, magandang umaga po sa inyo lahat. So, welcome back to my math tutorial on TikTok live streaming! Yuhuu! So, Step Hanyon, hello! Say hi. Lenya Yukaban, say hi. Job B. Melg, Job, say hi. Anses, say hi. Marky Bararo, hello. Brian Jos Brat, say hi. It's Lenny. Maraming salamat sa pagtatype ng heart react. Eli, hello. Alantan, hello. So, teka lang. Eli, say hi. Shout out po. Sa mga estudyante dyan, kaya lang nag-exam. So, okay, so, ito yung i-discussion ko. So, apat yan. Fundamentals operation of functions. So, may nag-aano sa akin. Louie Rosata, say hi. M, hello. Instead of alas 9, sana 8:24 kasi mahaba naman yung video yan eh. Okay? So, salamat sa pagtatype ng heart react. It's me, Lenny. So, follow up natin si It's Lenny. Yan, napakabait naman yan. Samantha Iris, hello! O, ito guys, ito yung discuss natin. Isa-isayin natin. So, nakikita nyo to? So, ito yung discuss natin for the trigonometric class. Trigonometric class. Or, sana yun, grade 10 na. Kasi sa grade 10, parang halo-halo na kasi yung discussion. Depende po yan. So, say hello, say hi. YouTube Play, say hi. Ay, 58 viewers, maraming salamat. Alcanur, hello. Sen, hello. Next Gaming, say hi. Ay, wala mo na tayo mag-invite kay guys kasi nagle-lecture ako. So, isa-isayin natin. So, ito yung i-discuss natin for today for trigonometric class. So, isa-isayin natin. So, fundamentals operation of functions. Yuko, hello. Accent, hello. So, kailangan addition of functions sa trigonometric function ng yung kapanonan namin. Say hi po kay Axel, hi. Kay Yuko, say hi din. Donna, what, hello. Notification, Al, hello. Then, subtraction of functions, multiplication of functions, and division of functions. At syempre, ang pinakamahirap diyan, composition of functions. Madali lang naman yun, isa-substitute mo lang. Ang problema nga lang, kapag may negative, dun sila nahihirapan. Medyo nagkakalito ng konti. So, Mimi, hello. Ano to? Hindi ko ma-spell. PLWM po, hello. I said that. Join, hello. Mary, ako nag-like. Nagkamali lang ako. Aksidente lang kasi yung kamay ko eh. Yan, madulas eh. O, i-double-check nyo. Kung double-check nyo yung mga volume. So, i-check nyo na lang yung volume kung narinig nyo ako. Comment down below po. Narinig nyo ako. So, narinig nyo ako guys. Paki-comment down below kasi
binura ko yung mga data sa TikTok account ko. So, narinig niyo ako kasi salamat, Axel. Narinig niya ako. So, ito. Meron ako extra lecture na nanggagaling sa yun nag-request na nakarang previous video. Like about sa basic math. Ang request lang daw, kailangan daw i-discuss ko yung rational equation. Ito yung extra rational equation na kailangan daw i-discuss. Kasi lang naman po yun eh. Just lang po yan. Close multiply, find in the LCM, then charara. Kaya lang, ang problema nga lang, is the longest of the expression. Medyo nagkakalito sa mga student. So, Marky Sinene, hello. So, huwag na tayong patagalin pa ha. So i-discuss natin. So, bago ko man i-discuss to, so, kailangan natin i-lecture about sa rational equation. Ayun ang unahin natin i-discuss. Kasi mahalaga yan. May nag-request sa akin nang nag-join yung nakarang previous video. So, okay na tayo. So, bago ka mag-start, kailangan, kung gusto nyo manood yung, hindi mo mapapanood yung live streaming, pwede nyo i-replay yan. So, pumunta kayo doon sa YouTube account ko, ito yung YouTube account ko. If gusto nyo manood ng mga replay ng live streaming ko, so, Mary Ann Flores, di ba, kulay green yung suot ko, may pangtulog. So, ako yon. Ito yan, Mary Ann Flores, 28 subscribers yan. So, papakita ko mamaya ha. Then, guys, paki-follow up nyo ako doon sa TikTok account ko. So, March Flores 09. Yung profile picture ko nakaganto. May calculator tsaka libro. Tapos kulay green yung t-shirt ko. Then, yung official Facebook page ko, MJF Math Tutorial and Personal Vlog, na pares din. Naka-cross, tapos kulay green yung t-shirt ko. Lang yun. May semento pa dito? Semento? Ano semento? Semento ng bahay namin? Kulang kasi yung tanong mo eh. May semento ba dito? Snap Manega. Hello. Kulang kasi yung tanong mo. Kalago, Kat, hello. Alam ko, semento na naman yung bahay namin. Teacher ka po? Ay, hindi po. Ano po ako? Dating accounting student po ako. Walang pangalan si Bunny kasi kaya ako gumagawa ko ng TikTok account. Kaya ako gumagawa ko ng math video sa TikTok ako para na-share yung tinuturo ko sa inyo. Yan yung mission ko na sana man lang may natutunan ko sa math. Nagtitinda ka ba ng semento? Hindi po. Snap Manega, bawal ng basher dito Guys, paalala lang, bawal ng basher dito. Lang yan. Baka maban ako ni TikTok. Hindi po ako nagtitinda ng semento. Like this. Salamat po. Sige, okay lang po. Tombay ka po. Sige, ang hirap animin eh. Walang pangalan. So, aaminin ko, I'm the lesbian for now. Bakit naman kasi yung salitang tomboy eh? Pabalibakal boss, di joke lang, di vibes lang. Okay lang. Paalala lang, bawal lang vibes, bawal lang mga negative, bawal lang ng basher. Sabi nga ni Dr. William, huwag tayo magpaka-stress. Be good vibes tayo. So, peace tayo, GC. GC, hello. Yung iba pikunin okay lang. Talagang kinokontrol ko yung pag-iisip ko. Madali ako mapingo, kaya lang, kinokontrol ko lang. Okay lang, Sab Manega. Basta bawal kasi ng basher dito. Be good vibe lang tayo. Meron kasi akong naiinis lang talaga yung mga basher na nanagnega. Ang ginawa ko, kung ayaw nyo interesado ko sa video ko, pwede kayo mali. Okay lang yun. Hindi kayo pipilitin. Proud to be lesbian po ako Walang pangala si Bunny. Pero, wag lang kasi tatawagin tomboy kasi pwede naman kaya lang, typically lesbian na lang. Salamat sa pagpapollow. Auto-follow to all good questions. Kasi salamat, Gigi. So, pag-follow up natin si Gigi. Salamat. Grabe ka naman, Sab Manega. Mukha ka lang ng patawa. Joker ata ay. Junie! Sino ba si Junie? Hindi ko siya kilala. Prince Whitey. Marami nag-join. So, mag na natin patagalin pa. Baka kasi dumating yung nanay ko. Yossi, hello. Letter M, hello. So, eto naman, kung pupunta kayo sa
sa Facebook page ko, MJF, Math Tutorial, and Personal Vlog. Ganun pa rin sa profile picture ko. Kulay green tapos pa X daw. Tapos may dalang libro tsaka calculator. Ashera, hey, hello. Kuaya, hello. Okay, so wala muna tayo mag-i-invite guys ha, mag-lecture tayo. So, umpisahin na natin, mag-lecture na tayo. So, guys, kung nanonood kayo, handa na kayo manood ah. Pag hindi, okay lang, pwede kayo mag-leave. Okay? Yung interesado matuto about sa mga apat na yan, just manood kayo. Kung alam nyo, maraming salamat. Hindi kayo pupilitin lang yun. Okay, guys, bago ko mag-start, handa na ba kayo? Naduduling kasi ako ng mga mirror na camera. So, hindi po ko si Junie ah. Sino ba yung Junie? Wow, hello. So, handa na ba kayong mag-discuss? Okay, handa na ba kayong makinig? Baka mamaya may hilo kayo or baka mag-walk na lang kayo. Baka natakot kayo sa math. So, handa na ba kayo guys? Handa na. So, start na tayo guys ha. Pati sa bahay mag-aaral. Oo, pwede naman. Kasi nga, ang mission ko talaga, gusto kayo matuto about sa math. Di ba kinakalimutan yung math nyo? Pwede niya, ulit. At least na nakakatulong para sa inyo na gusto talaga matuto sa math. Kasi namang magbabayad ka pa sa tutorial center. Gagastos ka pa na malaki. Let's say 1 hour, nasa 500 pesos, magbabayad ka nun. Mag-tutorial pa lang yun, tapos pagpapakus ka pa. Hindi hirap nun. So, dito ko na lang sa account ko, MatchFloor09. I-follow up niyo ako. Follow up niyo ako. Tuturuan ko kayo ng libreng tutorial sa math. Math lang po talaga, wala nang iba. Baka accounting, mga basic accounting. Ano yun? Dati, accounting student ako sa San Pedro, Laguna. Hanggang second year ako. Sa bagay talaga, baka next time, magtuturo ko sa inyo yung accounting subject namin. Mga basic lang. Yung gusto talaga maging CPA, yung gusto talaga maging business accountancy. So, dito na tayo guys ha. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo manood? So, let's get ready. Mag-start na tayo. Magturo about sa rational equation. Bago yan. Okay. So, let's get ready. Babalik na rin yung camera. Get guys ha. Guys, yung mag-i-invite yan, walang mag-i-invite ha, guys ha. Ano to? Lecture po to. So, sa Sabado talaga ang kwentuhan, pwede kayo mag-invite. Sa Sabado mga alas 4 ng hapon. Kwentuhan muna tayo mga alas 4 ng hapon. Pwede kayo mag-invite. Pero sa lecture ko, bawal mag-invite. Kasi magla-lecture ako. Okay? Jay, join, hello. Papalit rin ko yung camera. Carl, Jay, hello. Jewel, hello. Saglit lang. So, babalik ko rin yung camera. So, magdi-discuss na tayo. Let's get it in. Makaniya salita ako, pagpasensya mo na. Okay. Pagpasensya mo na yung sakalat kasi hindi naman akin tong kwarto na to. Okay, let's get it in. Magturo na tayo, guys. Pwede naman sa mga estudyante, pwede sa lahat na pwede kayong manood sa live stream ko. Na hindi na kayo kailangan magbayad pa, gagastos ka pa ng malaki. Dito na lang sa sa account ko, MatchFloor09. Ano lang 'yon? Pwede kayo mag-follow up lang 'yon. Pwede ka kung gusto niyo if anyone talaga na nahihirapan kayo sa assignment, sa quiz, pwede kayo magtanong sa akin. Pumunta kayo sa account ko, MatchFloor09. Pwede kayo ipigit. See ya, hello. Oy, mag-tap-tap naman kayo, guys. Baka naman. Or kaya mag-send kayo ng rosas. Baka naman. Sponsor to. Let's get it. So, mag-lecture na tayo, guys. Rational equation. Madali lang yan, guys. Yay muna tayo, yay. Mr. Cardiri, hello. Grabe naman yung pangalan. Yay. Guys, kasi yung takot nyo sa math talaga, nagkakaroon kayo ng anxiety. So, isipin nyo, may positive vibes tayo, guys. Positive vibes. So, mag-yay tayo. Okay? Boring naman ito. Zero. So, okay. So, baburahin ko naman yung mga ibang lectures, ha. Saglit lang. So, unahin natin yung rational equation, ha. Baburahin ko muna to. Yung mga account ko, YouTube account, Miriam Flores. So, papakita ko yung account ko. Saglit lang. Muna.
ako sa YouTube account. If gusto nyo i-rewind or i-play about sa live streaming na hindi nyo napapanood sa TikTok account ko, so pumunta kayo sa YouTube account, Meriam Flores. So ito yung itsura ko. Saglit lang wait lang. Time is 8:37 na, guys. Guys, wait lang. Okay, nakikita niyo? Ayan, Meriam Flores. Pumunta ka sa video. Ito, nag-send ako ng mga live streaming para hindi na kayo mahirapang pumunta doon sa TikTok account. Wala naman ako sa TikTok account ko. Sa YouTube lang talaga available for 1 hour limit ang oras sa pag-download ng video. So, ito yung video ko. Live streaming, mga 4 lang. O 5, 6. Meron ng 6 na live streaming video. Pwede nyo i-rewind, pwede nyo ulit-ulit, or pwede nyo i-review. Wala namang masama kasi libre to. Ito yung account ko Meriam Flores. 30 subscribers kasi. Kagagawa lang, pasensya na kasi hindi naman masyadong kasikatan. Kasi sa YouTube talaga, marami kasi computation, marami kasi kakompetasyahan ang daming kalaban, ang daming competition. Kasi kahit magaling ka, kaya lang hindi naman masyadong miskat. Kasi sa YouTube talaga, kailangan palakasan na loob, mahaba ng pasensya. Kaya ambition talaga, lakihan pa ng subscribers. Kaya ganun. So ito yung YouTube account ko, 30 subscribers. Then ito yung mga live streaming na kailangan mong panood gusto nyo. Mga 6 na live stream na video. So okay na tayo dito. So subscribe and like. Yun lang po. So, balik muna tayo. Mary, hello. Patulog na ako, sabay may online class pala. Okay lang. Okay. May nag-request. Mer o minor. Logarithm. Kasi pag logarithm, mahabang discussion yan. May din naman logarithm equation. May logarithm function. So, sa try ko na lang natin i-discuss sa susunod na lang. Kasi mahaba yun. Pasensya na ha. Ito muna yung i-discuss natin. Sub, hello. Racing, hello. Pakitap-tap na lang ng heart react. Game. Sige, game na si Daniel. Buhay si Daniel. Nakikita mo yung discussion, Ayan yung i-discuss natin. So, meron dyan rational equation. Daniel. Kung interested manood. So, buburahin ko muna ito, So, start na tayo sa rational equation Ito yung nire-request na nag-join. Okay. Kung nanonood ka man, panoorin nyo yung rational equation. Madali lang yon. So, buburahin ko muna. So, let's get it in. Game na. Manood na lang kayo. Okay. Kung nahihilo kayo about sa mga numbers, tanggalin yung mga takot nyo. Kasi, lahat naman ng bagay may kinakatatukan. So, sabi ni Dr. Willie Ong, tanggalin yung ang takot nyo kasi walang gamot yan. So, make the positive vibes at wag tayo magpaka-stress. Sabi ni Dr. Willie Ong, number 1 kasi ang killer, yung stress kasi. Ang stress kasi sakit na yan Kasi pag nakaranas ka ng sobrang stress, so papunta na to sa mental health natin. Like the depression, tapos mga bipolar, basta gano'n. Kasi sabi ni Dr. Willie, huwag tayo magpaka-stress. Huwag niyo isipin na may takot kayo sa math. Isipin niyo, i-enjoy niyo panoorin sa math. Nang yun. Ako nga, nag-aaral ako ng high school Ayoko talaga ng math at hate ko talaga ang math Meron, namahal ko yung math kasi may nag-inspire sa akin yung favorite teacher ko na ang galing-galing talaga mag-discuss at ang galing niya magturo ng Tagalog. So, na-inspire din ako na ginaya ko yung tinuturo niya. So, sana yun, minahal ko talaga ang math. Yun yun, ito yung testimony ko paano ako pumaling sa mata.
Yeah, salamat po kay Ma'am Cecil. Si Ma'am Cecil ang pangalan niya na sa ngayon nagtuturo sa saway. Kung nanonood ka Ma'am Cecil, nandito po ako, nagla-live streaming din ako. Nagtuturo. Kasi nga, na-inspire mo ako para sa akin. Na ito na nga, ibigay kasi ng Panginoon. Mismo talaga si Ma'am Cecil at yung Panginoon na nagbigay sa akin, bakit ako tumalino sa math. So, sayang kasi skills ko. So, imbis na ikadamot ko yung skills ko sa math, so, na-share ko sa inyo kung bakit ako nagla-live streaming. Para at least talaga may na-share ko yung knowledge para sa inyo na gusto talaga matuto sa math. Meron sa kanila na gumagawa din ako sa TikTok account, like sa math tutorial na gusto ko i-share sa inyo na hindi na kayo kailangan pumunta sa tutorial center na gagastos ko pa ng vlog. So ito na, gumagawa din ako ng live streaming at gumagawa din ako ng math tutorial sa TikTok account. So malaking bagay na po yun, at least makatulong para sa inyo. Okay, well, ang dami ko kwento. So, sana natin, kung gusto niyo talaga mahalin ang math, just umpisa mo na yun. Kasi, kailangan need lang talaga. Practice 10 times o galing magtanong sa mga math teacher nyo or maghanap ka ng kaibigan na magaling sa math. Then, kung ayaw nyo, may mga technologies yan. Pwede kayo manood ng mga math tutorials sa social media or sa resources. Marami namang mahanap ng sagot yan. Kaya, well, talagang mahirap talaga. Hindi lang math, kundi lahat ng subject. Talagang walang madali. Kaya ang dapat mo nang gawin is magtiyaga at talagang mahabang pasensya sa pag-aaral. Yun lang yun. So, umpisahan na natin. So, rational, extra lecture muna tayo bago muna yung mga fundamentals operation na functions. Try ko to ha, guys. Rational equation. So, tignan natin mga comments ha. Oy, pasensya na guys, napakwento lang konti. So, ito na, umpisan ko na. Magsimula ka na, okay na, yan na. Please, okay na. Ito na. Natat na daw si yan. Magsimula ka na, magsisimula na ako, nagkwento pa siya. Ako magtuturo dyan, Tagalog. Sige, cool, pwede naman. Gawa ka na ng math video sa account mo. Actually, mas madali ang math, susundin mo lang yung formula din isa na yung sagot. O, tama naman si Daniel. Oo na, tagal daw. Wait lang, ito na, mag-uumpisa na. Ako na tabi nyo. Gabi ka naman, secret. Start na. Si Just Grateful brought down good guys. O, salamat sa advice at Mad Adrian. Okay na. Start na po. Start na. Okay. Atot lang kayo, guys. Guys, 64 the viewers ka na. Oo, sa YouTube kasi hindi naman masyadong sikat. Ini-erase ang whiteboard kasi walang sulat, ha. Kasi kakabura ko lang kasi hindi na kasi magkasya yung sulat ko. Hirap yan, Ray. Ayoko na dyan. Wala na akong alam dyan sa Ray, ha. Diyos ko. Quadratic equation. Ash! Yung quadratic equation, meron ako sa live streaming ko. Pumunta kayo dun. Ay, sandali lang. Ash! Yung quadratic equation, di ba Ash, pumunta kayo doon sa sa TikTok account ko. So, pinalo off kita. So, abangan mo, Ash, yung quadratic equation bukas sa algebra. Live streaming din, alas 9 ng umaga. Isang kiddie meal po, hirap niyan. Wala akong kiddie meal, at saka hindi ako saber screw. Quadratic equation po, ma'am. So, bukas na lang po yung live streaming about sa quadratic equation. Algebra po yon. Gina. So, sorry daw. Kasi ako nakikinig. Okay lang, Gina. Ito na, bibilis ako na. Ito na, alas 9 na, di ba? Ito na. Relax lang kayo, Huwag kayo panic. Kasi nagkakaroon kayo ng takot Relax lang kayo. Huwag kayo matakot sa numbers. Andun yung takot nyo. So, relax lang. Magdasal kayo lang. Isipin nyo, positive vibes tayo. Isipin nyo, gagaling din ako sa math. Lang yun. So, basahin natin. Rational equation. Ano yung rational equation, guys? What do you mean by rational equation? So, sulutin ko muna yung meaning. Pag sinabing equation, nakakita ka ng equation sign? Siyempre, oo, kaya nga equation Pero, nagkaroon siya ng rational.
Ano ba ang rational number? So, magsusulat muna ako ng meaning, guys. Hanapin. Ito yung mga lecturer na kailangan ko ito matanda kasi hindi naman porket but teacher is perfect na. Kailangan may kodigo kami. Para at least hindi kami makakalimutan. Okay, rational equation muna tayo. Sulatin ko muna yung meaning. Saglit lang ha. Ano nga ba ang rational equation? Okay, nakikita niyo guys? Paki-comment down below. Fractions. Tama sa Daniel, ang rational fraction, pwede, pasok din. Paliwanag mo na lang, wag mo nang isulat, Diyos ko. Kailangan talaga isulat yung meaning para nakikita niyo. Pwede i-screenshot. Okay, so ganito. So, rational equation, ito yung meaning nun, is an equation that has one or more rational equation, rational expression. Ano ibig sabihin nun? One or more rational expression. Ito yung example yan, guys. Sabi nga nila, an equation that has one. Pwede isa, pwede marami. Kaya nga one or more rational expression. Ano yung expression? Di ba ang expression, wala siyang equal sign? Ito yung example yun, guys. Ito yung kinds of rational equation. Rational expression. Ito yung rational expression. Kasi nga, pag rational number can express kailangan yung A and B nyo, kailangan yung A and B nyo can be the answer. Ang rational kasi, hindi na kailangan daw ng, kasi nga ang rational, kailangan yung sagot niya will be, wala siyang remainder, wala siyang infinite na decimal point. An example ng rational expression, ito yun. So, ito yung nakalagay, 2 over 3 times the quantity of x plus 1, ito yung example ng rational expression. Pero, sabi nga nila, one or more rational expression. One or more rational expression. Pwede isa, pwede marami. Pero, nagkaroon ka ng equation. Ito yung equation. Kaya siya tinatawag ng rational equation. Kasi may equation, pero yung rational, yung rational kasi, part of the fraction part. Kaya gano'n. Pero yung expression, wala siyang equal sign ang expression. Kasi ang expression, yung given niya is the polynomial. Ito, polynomial dito, polynomial dito. Guys, kasi magkaiba ang expression, magkaiba ang equation. Ano nga ba? Ang expression, wala siyang equal sign. Paalala lang ha, ang equation, may equal sign, kaya nga equation. An example ng expression, let's say, x squared plus 1 is a kind of expression kasi wala siyang equal sign. Ang equation, let's say, sa linear equation, 3x plus y is equal to 2 kasi may equal sign. Pag expression, wala siyang equal sign. Pag equation, may equal sign siya. Gets nyo? So, ito na yung example ng rational equation. Pag nakikita may equation, may equal talaga siya. Pero may rational, the form of the fraction part. Kasi naka-fraction part na yan. Pero, itong mga given ito, rational expression siya. Kasi naka-polynomial yan. Okay? Yung 2, binomial, pero kasama siya sa polynomial. Ito, mali pala. Yung 2 kasi, monomial, pero kasama siya sa polynomial. Ito, 3, times quantity of x plus 1 is the kind of the polynomial expression. Kaya gano'n. Well, pag rational number, kailangan rational number
Pag rational, kailangan rational number po talaga ang given. Like example, pag rational number, is any number that can be expressed in the form A over B. Yan yung sinasabi ko sa inyo, express in the form A over B. Kasi rational number siya, where A and B are integers. Nilakayan ko yung integers para mas malinaw yung word niya. And B is not equal to 0. So, ito example ng rational number. For example, 1/2. 1/3. Negative 4/5. And yung negative 7. Bakit? Comment down below. Ay, naatat na si Patrick Santos. Bilisan mo magsasagot na ako. Ay, ito na. Bibilis ako na nga eh. Baby boy. Ma'am, 1/4. Wala akong 1/4. Wala namang gaganap ng quiz. Click mark sinti ko. Huwag kang magalit ha. Hindi naman kasi ako nagagalit. Nagpapaliwanag lang ako na maayos. Ganon lang talaga yung boses ko. Na kailangan ko lakasan ko para marinig naman yung at least na nakikinig lang kayo maigi. Pag gininahan ko, wala yung narinig yung boses ko. Sayang lang. Kumuha lang ako ng tubig, ganyan na explanation ko. So, kukuha ako ng tubig. Rational function naman po next. So, next time na lang, Archie, kasi sa, lang po, sa next stream na lang po. Break time na po, ma'am. Break time na ba? Practice Santos? Pwede. Archie, Taylor's version. Ano to eh? Taylor version? Higher math kasi itong version, Taylor version. Arithmetic sequence po, sa next video na lang po. Para magulo na, magulo ba, Enchong? Ulitin natin ha. Bakit na? Teacher po kayo, Enchong? Overtime po. It's alright to sing song with the same with na. Archie wawalang basher dito. Time na nyo, ma'am. Dami ko ng problema, nak. Malaman talaga problema sa Pilipinas. Pasensya na. Kaya sumuka ako sa course ko dahil dyan tapos hanggang dito po man. Bakit kayo sumuka, Kali? Tuloy mo ng pag-aaral sa'yo naman. That's actually expressive. Salamat po, SI. Nagugulam ako, nak. English naman. Kali, hindi naman kasi ako magaling mag-English eh. Interviews ata yun. Iniwasan ko na yan yung math sa school, pati ba yung TikTok may math na. Okay lang, need lang po talaga ng math, kaya kailangan. Okay, so ulitin natin ha. Ulit! Rational equation is an equation that has one or more rational expression. Kailangan yung given niya will be the rational expression. Ang expression kasi, wala siyang equal sign. Expression, ang given niya will be the polynomial. Ito, polynomial to. Polynomial din. Yung expression. Pero, ang discussion naman, rational equation, kaya siya nagkakaroon ng equation eh. Ito, equal sign, di ba? Para, makuha natin yung value of x natin. Kaya siya, rational equation. Pero yung rational equation, rational number, kailangan may kasama na siyang integers. Tama naman si Daniel. Integers, positive and negative integers, kasama ni 0. So natin yung rational numbers.
Pag rational numbers is any number that can be expressed in the form A over B, where A and B are integers. Ano mga integers? Let's say positive and negative integers. Kasama niyo yung 0. Negative 1, negative 2, negative 3, and so far, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, part siya ng integers. Kailangan yung letter B nyo is not equal to 0. Pag nag-equal yung 0 yung letter B, magiging antipy na yung magiging sagot nyo. So, ano example ng rational number? 1/2. Kasi nga, yung 1 is the integer. Yung denominator is the integers din. Pero, nagkakaroon naman siya ng express in the form of A over B. O, diba? Pwede siyang fraction, pwede naman decimal, pero sakto lang. Like, example, yung negative 7, part siya ng rational number. Bakit? Kasi pwede i-express fractional form. Diba, negative 7, pwedeng gawin ng fractional form, like negative 7 over 1. Kaya ganun. Hello? Time niyo po ba? Dami ko ng problema. Anong grade yan? Sa ngayong grade 10, sa panahon namin trigonometry pa siya mga 4th year high school. Integers kasi yung rational. Tama ka. Integers yun, guys. Absent ako na yun kasi math subject namin tapos open na po TikTok, may math din. Paano naging 2 pag 1 plus 1? Ganito. Ito yung dariri mo, guys, ha? Isang dariri tsaka isang dariri. Pag pinagsama mo, ito na siya. Pang elementary math na yun eh. Sa ganyan. Isipin yan, may dalawang ballpen. Meron kang isang ballpen sa kanan, merong isang ballpen sa kaliwa. So pag pinasama mo, magkakaroon ka na dalawang ballpen. Kaya ganun. Kupal. Grabe na mga mapapatawa dito. Okay na po. Pinagets mo ba? Pang elementary kasi yan. 11 yan. Grabe ka naman, bugoy. Hindi to joking. Uy, grabe ka naman, bugay na bubol. Ganun talaga sulat ko. Pasensya na kasi pasmano yung kamay ko. Sana all maintindihan algebra. Sana maintindihan naman yan, kama mo ko. Kasi basta importante, ulit-ulitin mo panoorin hanggang magets mo yung lecture. Sige. Ma'am, tayo na po. Wala tayo sa classroom, nasa live stream din ako. Nakikinig ako pero hindi ko naintindihan. Wala mo maintindihan. Go lang po, huwag mo lang siyang pansinin mga bakasyon. Okay lang. Recess na. Wala pang nagaganap ng school, ha. Laban lang ako. Salamat. Umabang ka ng Jordan C. Dariri. Math lover ka, pre? Oo naman. Pero hindi naman lahat ng branch of math is, hindi ko pa na-aaral. Kailangan ko ng pag-aaralan. Pwede umihi, ma'am. Pwede umihi ka rin. Pwede nyo ulit-ulitin. Summaries lang grade 11 niya for summit. Okay. Sige, ulitin natin. Balik muna tayo. So, rational number, part siya ng integers. Pwede siya integers nito, pwede integers nito. Ano siya? Magkakaroon ka lang ng fraction part, kaya rational number. So, yung negative 7, part siya ng rational number. Bakit? Kasi, pwede kang gumawa in fraction form. Like, negative 7, pwede mo siya papunta in the fraction form. Like, negative 7 over 1. Na alam natin yung 1 is hindi na yun sinusulat ng denominator, which is 1. Na gusto natin makita yung fraction form ng negative 7. Kasi, part siya ng rational number. Okay? Like example, yung 1/3, di ba 1/3? Alam natin ang 1/3 is the rational number. Kasi naka-fraction form na po yan. Integers na po yan. Pero pag sinagot nyo, yung 1/3 is equal to 0.33333 na walang katapusan. Nakakabaliw yun. Pero part siya ng rational number. Like, isa pa, like example, mga 16 over 5, part siya ng rational number. 16 over 5, part siya ng rational number. Kasi pag sagot niya will be the 3.2. Kaya gano'n. Integers yung mga yan, guys. Integers yan. Okay, ulitin ko. Rational equation. Kailangan yung given will be the rational expression. At yung expression,
The expression, pero naka-rational kasi naka-fraction form na po na yan. Okay, fraction form. Kaya may equation, may equal sign. Para makuha natin yung value ng x natin. Okay? Kailangan one or more rational expression. Pwede isa, pwede marami. Gets niya? So, magbibigay ako ng example para mas maintindihan niyo yung lecture ko. Okay, ito yung mga sample guys. Sampurahin ko muna to. Okay. For example, ito. Sige lang ha. Ito ang question natin. Okay. 3 over x plus 2 is equal to x minus 3 over 2x plus 4. Ito yung example for rational equation. Ito, isa-isahin natin. Kailangan rational expression yung given. Isa-isahin na. Ito rational kasi naka-fraction form na po yan. Pasok yan. Pero yung mga values ng numerator natin and denominator will be the rational expression. Kasi nga, ang expression kasi wala siyang equal sign, pero yung given, parts of the polynomials. So yung 3, monomial yan, kaya lang part siya ng polynomial. Ito, monomial din, pero part siya ng polynomial. Kasi next expression po to. Kaya gano'n. So, wait lang ha. This is na po. 74 news. Thank you po, ma'am. Walang anuman. Goodbye, ma'am. See you tomorrow morning. Nakaka-guilty yung mal sa live para nasa klase ako. Okay lang na. Pwede ka mag-out. Di kayo pipilitin. Pag umalis ako, atin na ba yun? Pwede. Kaya lang, yung magkakating class kayo, huwag nyo gagayahin na masamang paraan po yan. Mang umutot po kapatid. Grabe ka naman, Enchong. Wala po tayo sa... sakit sa ulo ang mat. Mat lang po talaga hindi discuss ko sa live streaming. Ma'am, may nagsa-cellphone sa likod. Oy guys, bawal ng basher dito ha. Baka iba na ako ni TikTok. Ma'am, excuse me po lang po, may kasali po sa Bipon, may practice po. Grabe, wala tayo sa classroom. Ay, waday. Joke lang muna tayo sa mga comment. Pero yung mga babasher dito, pwede kayo umalis kasi pag hindi kayo interesado. Baksak naman ako dito next exam. Huwag ka na mag-cram dyan, 1998 games. Gagaling ka rin, mag-practice ka na mag-practice. Dami nagko-comment ah. Himala. Possible naman siguro na mabuhay ng konting lang problema. Pwede naman kung tsatsaga-tsaga mo na lang magtrabaho. Kung mabubuhay ka muli. Ba't ganun, di ko maintindihan? Oh guys, kasi magda-download ako ng live streaming para mas maintindihan mo na paulit-ulit. Ay, Bayan Igop, maraming salamat sa pag-send ng copy. Thank you po, si Igop. Pakiulit po. Ulitin natin ng ano ha. Saglit ha, follow kita dahil this time left. Sige, follow up kita. Ma'am, break time na. Pwede ka ma-break na. Wala tayo sa classroom. Teacher? Live stream po ito. Libreng ko para sa inyo. Sige, uwi na po ako, nilalanet ako. Ba't ba ako nakikinig dito? Wala naman ako naintindihan. Okay lang. Oy, walang magagadap ng quiz, Audrey ha. Huwag kayo seryoso ha. Guys, yung mga comment nyo ha, walang mo na mga negative na comment ha, bawal na bawal yon. So pwede, pag hindi kayo interesado sa mga live stream yun, pwede kayo umalis. Pag gusto nyo, manood lang kayo. Kasi nga, ito nga, gumagawa ng live stream sa math tutorial para at least makatulong para sa inyo. Hindi po ako teacher guys, dati accounting student din ako. Ma'am, 7 minus plus 6 plus negative pagsagot. So mamaya na ng code may.
Okay lang. Mahirap to isa-isahin eh. Di tayo matatapos, guys. Ma'am, pwede ba magmura? Lloyd, bawal ang basher dito. Yun lang. Guys, paalala ko lang yung nagko-commission nagbabasher. Pwede kayo mag-out kasi baka iba na ako ni TikTok. Good vibes lang tayo, guys. Ma'am, kailan pa po nang hanapin si value ni X na kailangan may basher? Ay, hugot talaga si D. Bye-bye. Hugot. Grabe, hindi usapang pag-ibig to. Usapang mat po to. Tuloy nyo lang po, ma'am. Babayaan nyo lang sila sa mga gusto nila matin kasi ako ang hirap. Sige, tutuloy natin. Di tayo matatapos na yun. Ang dami nagko-comment sa akin. Mag-aari kasi kayo ng to. Love nyo naman kung madami ng viewers nyo. So, maraming salamat sa nagbi-views ha, guys. Teka lang. DIY, hindi usapang pag-ibigan, usapang matputo. Pag hinahanap yung value X, paano natin malalaman yung giving niya? Like simple sa linya equation, one variable din, mahanap yung value ni X. Hindi yung pag-ibig ng pag-uusapan. Huwag mo nang balikan yung X mo. Sasakit ng ulo mo dyan. Paturo po yung Venn diagram. Pogi, kasensya na kasi ang dami na kasi nag-request eh. Baka sa next live streaming na lang. So, follow up natin si Pogi. Sige, pwede ka na umalis, iwaiday kung hanap. Grabe ka. Kasi kung babalikan mo na si X, kung gusto mong kumahal mo siya, pag niloko ka na ng ex mo, huwag mo na balikan. Lulukuhin ka pala, babalikan mo pa. Hindi, mag-isip kasi ka na mabuti. Nasa desisyon mo yun eh. Bahala ka na sa buhay mo. Balikan mo. Pag niloko ka, huwag mo na siya balikan. Okay, start na tayo. Dami nag-comments, marami sa nagko-comments, kahit may negative thoughts din. Okay lang talaga, napipigil ko talaga yung tikod ko. So, okay lang, bawal tayong basher, guys, ha? So, ito example, 3 over x plus 2 is equal to x minus 3 over 2x plus 4. So, ang gagawin natin dyan, pwede kunin na natin yung LCD natin, least common denominator, or kaya, parang mas mabilis, cross multiplication. Isa-isayin natin, ha? Cross multiplication, guys, ha? Pwede kayo, para advance tayo. So, cross multiplication like this. Sundan, kalat. Dapat lang guys, ikalat mo na lang yung mga mata nyo. So, 3 times the quantity of 2x plus 4 is equal to, cross multiplication guys ha, x plus 2 quantity of times quantity of x minus 3. Ito yung itsura niya kasi cross multiplication siya. Ang gagawin lang natin dyan, i-distribute niyo. So, i-multiply by the distributive property. Parang ganito. Nung high school pa kayo, di ba? Ito, FOIL method lang to, guys. Kasi dalawang binomial po yan na kailangan i-multiply. Yan. So, 3 times 2x is 6x. Plus, 3 times 4 will be 12. Is equal to, FOIL method muna tayo, guys, ha? Diba pinag-aralan nyo yung grade 8? So, x plus x is 2x. X times negative 3 is negative 3x. Then, positive 2 times x will be positive 2x. Then, positive 2 times negative 3 will be negative 6. Okay na tayo, guys. So, well, okay na tayo, di ba? So, ang gagawin natin dyan, will be, itong nasa labas na to, kailan mo siya ipasok. So, ang gagawin, para may pass yung mga yan, pero magpapalit ka ng sign via transposition method. Di ba, positive x squared, magiging negative x squared kasi nagkakaroon ka ng transposition para makapasok yung equation natin. So, from this, pasok nito, pasok na rin ito, magpapalit ka ng sign. So, will be, from ganyan, isipin niya magpapalit ka ng sign. So, pasok sila. So, 6x plus 12, from positive x squared, magiging negative x squared na siya. From negative
2x magiging positive 3x. Then, positive 2x magiging negative 2x. Then, negative 6 magiging positive 6. Yun lang yan, so equal to 0. So yung sunod, combined like terms. Hahanapin mo yung magkakapares ng terms. Ganun lang yun. Kailangan, yung final answer will be, kailangan marunong kayo mag-arrange from highest exponent to constant. Ganun na pagkasulat nun. So, hanapin natin. Pwede nyo i-arrange kung trip nyo. Para hindi kayo malito. So, unahin ko muna yung highest exponent. So, which is negative. Wait lang. So, dito muna tayo. So, 6x, natin natin 6x, plus 3x, 9x, minus 2, 7x. Okay, variable. Positive 12, plus 6 is positive 80. Negative x squared, wala siyang ka-partner. Diyan ka na. Tapos, okay na tayo. Pero ang problema ay may negative. So, pwede mo ipag-arrange. Negative, mauna yung highest exponent natin, which is negative x squared plus 7x plus 18 is equal to 0. Kaya lang, ang problema may negative. So, kailangan yung numerical coefficient will be the 1. So, divide process by negative 1. So, dito muna tayo guys. So, magiging x squared minus 7x minus 18 is equal to 0. Okay na tayo, di ba? Medyo struggle muna tayo, guys. Ay, maraming salamat, Kiloy, sa content. Ipapatuloy ko yan. So, follow up natin si Kiloy. Thank you sa pag-comment, Kiloy, ah. Lagi nandyan DXE. Grabe ka naman. Pa-tutor nga po. tutor kita. I-PM mo ko sa TikTok account ko. Ang lamig. Naka-aircon kasi. Giniginaw na ako. Nice. Salamat. May let's add. X plus X is move on. Grabe ka. Ipasok. Turuan nyo naman po ako paano niya ako mahalin. Sino ba to? Or TRBBF. So, ganito. Hanap ka na ng boy. Ano ba to? Lalaki ba to? Babae? So kasi na yung mga dating apps. So, mag-search ka, mag-download ka din. Hanapin mo yung boyfriend mo kung matuto ka ng mahalin. Charot. Di kasi akong assist sa pag-ibig. Pukpuk mo sa ulo. Ha? Okay, bawal na basher dito ha. Wala po akong yero guys. Hindi po ako nagtitinda. Okay, bawal ng basher dito. Si Dolly B. Calculus naman next. Guys, hindi po ako nagtitinda ng yero, hindi po ako nagtitinda ng bato. Huwag po kayong mga negative na thoughts kasi masama yung ganyan. Akala ko ba algebra? Algebra naman siya, kaya lang part siya ng trigonometry kasi nilesson ko yan. Kasi nakalimutan ko. Mamaya, go ahead. Salamat po sa nagka-comment. Yung mga negative ba, siya pwede naman yung mali. Hindi ba dapat may iwan yung 6? Hindi pwede, kailangan ipasok siya. Kasi ang maiiwan lang yan, eto, para ipasok to. Kaya ganun. Kailangan niya ipasok ko to. Para maiwan yung constant, which is 0. Kasi para mahanap natin yung value ng x natin. Okay, tama si Meow. You can transfer it later pag nag-a-arrange yung text. Tama naman. Hello ate. Hello din my edits. Hello my edits. Kung nanonood ka man, pakitap-tap na lang. Just like sa negative 6. Oh, negative 6 kailangan ko ipasok yan. Yeah, ganun. Correct me if I wrong. So, double check mo. Double check natin. Kung ganito kasi, ito, kailangan may ipasok lahat yung expression. Transposition method ang gagamitin mo. Negative 6 mag-ipasok sa 6. Kasi pumasok na dito. Pumasok ko to sa value ni x
6x plus 12. Kaya yan, sunod ng combined letters or kaya RH terms. Bakit naging negative 1? Bakit naging negative 1? Kasi kailangan yung numerical coefficient ng quadratic term natin will be the 1. Kaya walang magaganap yung negative. Kaya naglagay ako ng negative 1 on both sides para maging positive yung numerical coefficient natin, which is 1. Ito na yan. Tama lang naman maging kwadrat. Tama naman. Need pa i-simplify yung x. Need lang po talaga. Need po talaga meow. Paano ka po natuto sa math? So, nag-inspire sa akin yung favorite teacher ko na, ayun nga, yung ayaw ko talaga ng subject na yun, pero pinilit lang talaga magturo sa math. Napagaling yung teacher ko. Ang galing niya mag-explain, magaling niya sumagot sa math, kahit na ayaw ko na subject na yun. Pero sa totoo lang guys, yung pinanganak ko na hindi ko favorite ang math, pero ayaw ko ng math. Hate ko talaga ang math noon. Ngayon, minahal ko na math kasi na-inspired yung teacher ko. As far as now na stress na naiwan yung negative 6, wala naman siya. Naman, pwede naman. Kaya lang, guys, di ba quadratic equation to? Kailangan may pasok yung variable, which is the 66 na. Hanapin yung value ng x natin. Example, sabi mo, di ba? Ito sabi mo, x squared minus x, 7x is negative 80. Sabi nga daw, pinaglaban mo is equal to positive 18. Kaya na pag pinag-usapan yung x squared, quadratic equation na po yun. Guys, kailangan ipasok mo yung constant para magiging 3 terms na yan. Kailangan sa quadratic equation will be the 3 terms. Ito quadratic terms, ito linear terms, ito yung constant na kailangan ipasok yun. So, may iwan talaga yung 0 kasi hanapin na natin yung value ng x natin, di ba? Sipurahin ko na muna to. Hindi na kasi magkasya, guys. Girl, paano ko matuto sa math? May nag-aaway dito. Mr. Who, you don't have the isolated x squared which is the beginning quadratic equation. Tama naman siya. Pero nalito si Mr. Who Andin niya kasi alam, pag negative 6, hindi na daw papasok yun. Kailangan na transpose sa kabila yun para mabago yung sign. Sa mga hindi nakakalam, kailangan i-transpose yun para may pasok yung kabilang value. Ang mamaiwan is equal to 0 kasi para mahanap yung value na x natin. Kailangan talaga, mahaba talaga pasensya ko. Para matuto kayo. Ganun din ang sa teacher ko na kailangan talaga ng mahaba pasensya. Math is the favorite problem. Grabe ka, Casey. What grade level na are you na? Second year college din ako. BSA ang kinuha kong kurso kaya tumigil lang ako. Wawal mo ng mga mag-invite. Hala, yan yung naso namin pero division. College na po siya. College na po ako. Second year kaya lang. Tumigil na po ako. Visa accountancy yung kinuha kong kurso. Paano pa by greater than? Mamaya na lang po kayo dyan Factor po. Meron akong video college ka na? Oo, kaya lang tumigil na ako mga second year college po ako. PSA yung kinuha kong kurso sa San Pedro, Laguna. Hanggang pala dito, may pasok pa rin ako. Mamaya na po yung inverse function. Bakit? Okay, balik muna tayo guys
You know the truth table? Oo naman, kaya lang nakakalimutan ko, Mr. Who. Nung mathematics na modern world pa ako. One time may napagawa sa akin truth table. Tama naman kasi may mali din. Okay. Doon ka nalito. Sige, mag-ano kita. I-PM kita, Mr. Who. Saglit lang. Ay, naka-private. Finite and infinite naman po, Gaga. Pag finite po kasi, may katapusan. Pag infinite po naman po, wala siya katapusan. Yun lang yun. College kasi yun, grade 12 pa lang ako. Okay lang. So guys, ito na yung sagot. Pero hindi pa tapos guys, kasi kukunin natin yung value of x natin, di ba? Ito, guys, of the quadratic equation niya. Kasi 3 terms lang yan. Hindi pa pwede ilabas yung negative 18, di ba? So, kaso ang problema, hindi na magkasa sa board ko. So, burahin ko muna to, screenshot nyo. So, may iwan ko yung given. So, ano nga given? Ito. So, sunod doon, well, ganito, medyo mahirap lang siya. So, kukunin natin yung ano niya, yung value ng dalawang x natin. Ang tawag dyan, roots. So, pwede nyo gamitin yung quadratic formula. So, gets na gets nyo yan, di ba? So, ano yan? Quadratic formula. Major struggle na naman to, guys. Or kaya, pag ayaw nyo, pwede yung quadratic equation by factoring, pwede naman. Kung tinatamad lang kayo mag-factoring, pwede naman kunin yung quadratic formula. Kaya lang, mas mahaba na yun. So, by factoring, pwede quadratic formula. So, mamili kayo sa isa. Pwede quadratic formula, pwede factoring. Sa akin, factoring na lang. Kasi hindi ko na napansin. So, ito yung kasunod niya. So, well, ang sunod doon, kukunin natin yung dalawang x natin via factoring or quadratic formula. So, well, gagawa tayo ng cross, sabi nyo. Gawa ka ng x like this. Then, kailangan, yung sum niya, yung factors na negative 18 na kailangan tumama sa negative 7. So, ano yan? What is the factor of negative 18? Siyempre, pwede negative 1 times negative 2. Ay, mali. Pwede naman negative 9 times negative 2, pasok din yan. Kaso, yung negative 6 saka negative 3, hindi siya pasok. Ito yung factors ng 18. 9 times 2 or 6 times 3. So, pasok siya. So, kailangan naka-negative siya. So, negative 9 or negative 2. Ay, mali. Kailangan positive tsaka negative. Ayan, ito yung sagot. Pero yung baliktarin kung trip niya, pwede yung imbes na negative na yung negative. Parang hindi yata pwede baliktarin. Kasi naka-negative sign na po. So, ito na yung sagot niya. So, will be, isolate yung x. Negative 9, laging mo, tas quantity, or yung parenthesis. Then, x ulit, plus 2, is equal to 0. So, kailangan i-isolate natin yung x natin para makagawa ka ng linear equation. So, will be x minus 9 will be equal to 0, and x plus 2 is equal to 0. So, transpose sa kanan, para may ilabas si negative 9, magiging positive 9 na siya. Para maiwan si x. Then, eto x, yung positive 2, may labas din, transpose sa kanan, para maiwan si x. From positive 2, magiging negative 2. So, ito na yung tamang sagot. So, yun lang. Balik muna tayo sa comment. Oh my God, 18 comments. Para makuha po yung value ng x, need po nating factoring quadratic equation. Tama na. Kaso na late lang ako. Tama. Quadratic equation, pwede factor, pwede quadratic formula. Kasi paras naman yan. Galing pa po ng quiz na naman sa kagulo ko. Grabe, walang pangalan. Inverse function naman guys. Inverse function sa susunod na lang kasi mahawan na naman yung ano. Haha. Same second year po. Second year din ako ng dati kaya tumigil na ako ng BS Accountancy. So, you know truth table. Alam ko, kaya lang Mr. Who, next time na lang kasi nakakalimutan ko. Mathematics na modern world yun.
one time na napagawa sa akin, parang nabasa ko na to eh. Inaral ko na lang sa YouTube. Okay lang. Trinomial naman, right? Meron ako sa video ko, yung trinomial, di ba? Ano po exam sa quadratic fraction? Exam? Ano po exam sa quadratic fraction? Pwede na, ito na yun, fraction na yun. Kasi yung mga words na hindi ko maintindihan. 9 times 2. 18. Next example po, kasi saglit lang din yaw. Paano pag hindi iniwan si ex? Di, tuloy-tuloy mo lang. Pero hindi naman express sa pagmamahal sa mga love life. Hindi ko rin alam. Paano pagmahal niya rin? Di mahalin mo. Inequalities naman po. Arwin, next time na lang po. Inequalities. Kasi mahaba naman po yung comments eh. Dami nagre-request sa akin ha. Pinakalap. Mahirap talaga pag si ex di naiwan. Grabe mahugot ha. Caltech na lang niya model 5003. Pwede naman kaya lang, yung Caltech na lang, sa mga basic math, hindi pwede ang mga calculator. Pero yung mga ganyan, mga higher math, pwede naman mag-calculator. Pwede, depende naman sa request ng teacher kung papayagan kayo mag-calculator. Miss, pwede pa help sa sum and functions. Mamaya, i-discuss natin. Ang lungkot kung walang math na sa amin, grade 12. Okay. Ito na yung sagot natin ha, sa original equation natin. So, pwede i-checkin kung ay maniwala. So, i-checkin natin. Ito yung value natin, di ba? Sigurahin ko muna to. So, 3 over, kunin natin yung value x, which is 9, plus 2 is equal to 9 minus 3. Okay. Negative, 9 pala, sorry. So, simplify. So, ito, 3 over 11, simplest form na yun. Kaya lang, yung 6 over 22, pwede mo siya i-simplify by your lowest terms. 3 over 11 is equal to 3 over 11. So, tama naman siya. Tama naman to. Ito, kasunod nito. Simplify. So, 0. Naku, medyo mahirap lang to. Mali lang to. So, ito yung sagot will be x equal to 9. Halos tama naman yung solution. Ito, nagkakaproblema lang. So, will be, parang mali yata ako. So, ito na yun. Yes. Mali talaga. So, x equal to 9 ang sagot. Ayan. Ito na yan, guys. To check quadratic equation po is substitute may roots. Okay, we see quadratic equation. Asan po yung sagot sa checking? Ito na yun, guys. Kaya na masyado mahaba eh. Irawin natin to. Parang mali. O, screenshot nyo guys ha. Double check natin maigi yung mga sagot. Try ko muna to. Balik muna tayo. Marami mali. Medyo mahirap eh. So, balik muna tayo guys. Ako may nagkakamali dito. So, balik.
Teka lang guys ha. Medyo nagkamali siya, no? So, ito nagkakaproblema. Isolate natin to. Papasok-pasok yan. So, ayan. Pasok-pasok lang to. Yan, ganyan. Pasok niyan, mga yan. Transpose sa kanan. Para may pasok sila, para may pasok sa equation na to. From this, x. Oops, teka lang. Double check natin. O, tama naman. Combined terms. So, isolate natin, negative. Okay na tayo. Pwede mag-combine like terms. Negative 9, positive 7. Wait lang. Kaso ito, kailangan may, yung numerical coefficient will be the variable of 1. 1. Hindi ba na negative 1? So, will be x squared. Tama naman. Quadratic equation lang. Ito na. Parang tama. So, yan. Wala tayong magagawa kasi binago ko lang yung sagot. Binubulchik ko maigi kasi nagkaroon ako ng pagkakamali. So, sabi daw, quadratic equation. Alin dyan? Equal to 0. So, wala na tayong magagawa. So, will be the teka lang. Medyo nagkakamali tayo. Positive. Tsaka negative. So, will be dapat yung very balik na rin. So, will be negative 9 and positive 2. Kasi 9 minus 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama, pasok to. So, will x minus 9 and x plus 2 is equal to 0. X minus 9 is equal to 0. Transpose sa kabila, so magiging positive 9. So, will be negative 2. Double check natin maigi. Paano kami matututo sa tinuturo mo kung di ka rin sure sa sagot mo? Ito na lang, i-ano ko man to. Double check ko na. So, x squared minus x na substitute yung value ng x mo. Okay. Substitute natin. Yan. Try natin to. Screenshot nyo na lang. Lagot. Pinawarning yata ako ah. So, ito yung checking. So, checking. So, ito talaga ang sagot niyan. So, kunin natin, substitute mo lang. So, nagkakabula nag-a-untify na siya. Plus 4.
Yan. Ito, tamama to. Okay naman siya. So, tama naman to yung 9. So, yung problema, itong negative 2 natin. Oh, ito, nagkaroon ng undefined, guys. Bawal to. So, medyo mahirap lang to pag undefined. Kasi, any number over 0, undefined na po yan. So, hindi siya kasama to. Mali na to. 0. Ayan, na 0, undefined na po yan, guys. Oh my God, ito, problema nito. Equals, so, wala na tayong magagawa. Kailangan equals sa 0, kailangan nagka-undefined. So, wala na tayong magagawa dyan. Ayan, wala. So, ang pinakasagot niya will be the x equal to 9. May x equal to 9. Ate, di mo lang na-explain. Hindi yan. Hindi yan, may mali eh. Oh, may mali ito. Medyo mahirap lang to. Ito kasi testimonial eh. Ito yung ganon. Di mo, double check ko lang to. So, ito na yan. Baray ko muna. Kung ayaw na ng ayaw ng cross multiplication, hindi yung LCD na lang, guys. Yung LCD na lang. Yung mahirap lang to eh. Challenging. May mali daw. Ito kasing kakopyahan eh. So, ganyan. Kung ayaw na ng cross multiplication, hindi LCD na lang, guys. Ito, kunin natin yung LCD niya. So, LCD will be 2x plus 4. Na alam natin, i-factor out nito. So, will be 2 quantity of x plus 2. Ito, the same lang naman po yung x plus 2. So, ito na yun. So, ang gagawin natin dyan, multiply both sides by yung factor out natin, which is 2 quantity of x plus 2. So, ganito. So, 2 times quantity of x plus 2. Ito yung kopya ko guys. So, ang gagawin lang dyan, cancel out na to. Tsaka ito. Pares naman to eh. 2x plus 4, factor out ni is ganyan. Cancel out na yan. So, lagay natin ang notation na para mas maintindihan. Ito na yun. Cancel out nito. Ang matitira will be the 6 is equal to x minus 3. So, parang maiwan si x. Negative 3, pasok to, transpose ulit. So, magiging 6 plus 3 so will be x. 9 is equal to x. So, tama, mama naman siya. Okay na to. O, di ba madali? So, checking natin kung ay maniwala. So, checking. So, original equation is 3 is over 9 plus 2 is equal to 9 minus 3 over 2, 9 plus 4. 11, 6 over 18 plus 4, 3 over 11, 6, 18 plus 4 is 22. Mama naman siya, okay naman. 3 over 11 is equal to 3 over 11. So, ito talaga ang sagot niyan. So, value of x is 9. Yan lang. Kasi pag ganitong yung previous video, hello, try mo i-substitute yung value ng x mo sa x squared plus x squared. Ayun na nga yun, Daniel eh. Okay na to eh. So, join po, hello. Ito na yan. So, screenshot nyo na lang. Sinaptitude ko na, Daniel. Okay na po yan, Daniel. Try mo kasi i-rewind natin. Medyo mahirap kasi yung eh. Kuha ko pa ako ng calculator. Kaya lang, wala ko kasi akong cellphone. So, substitute na, nagagalit na si Daniel.
Ito yung prebe eh. Daniel eh. May nagkamali din ako sa writing. Sige lang. Wait lang. So, ang hirap na. Ito na yun, Daniel oh. Sensya na. So, nakikita nyo guys. Focus natin sa camera. Ito yung original na ano, ganyan. Kasi, pinasok ko lang to. Yung kanina kasi may negative 1. Kasi nag-divide boses ako na negative 1. Ito yung ano niya, sagot niya. So, pag binalikan mo itong mga quadratic equation, so will be, mali ito eh. Negative 18 to, guys. Ito yan, oh. Ito, dinover check ko na. Yan. Pinactor out ko lang to. Ito talaga, 9 is equal to 9. Wala sa camera. Tapos, is equal to negative 2. Ayun na, pinadouble check ko na. Ito yung problema. Dahil kung nanonood ka man, ito yung solution, oh. Oh, ito yung x equal to negative 2. Nagkaroon lang siya ng undefined yung sagot pag chineking. So, ang totoong sagot niya will be x equal to 9 lang. Medyo mahaba kasi yung pag-factoring, oh. O, mali na to eh. Oh. Mali na eh. Kaya gano'n. Okay na tayo guys. Ito na lang talaga pinakamadali. Mag-LCD ka na lang. Sensya na din nila. Sa baba na mahirap pag-rational equation eh. Yan. Ito na talaga. So, magbigay tayo ng another example. Sobrang hirap to eh. So, time limit is 9:44. Okay, hello guys. Medyo mahirap lang to. Okay, another example muna tayo guys. Medyo mahirap yung una pero ito mas madali. Para mas may clear technique nito. Okay, another example muna tayo guys. Try ko muna to. Muna tayo sa rational, fundamentals operation of functions. Hirap. So, another example is 2 over 3x equal to x minus 1 over 5. Ito yung original na equation. So, ang gagawin natin, cross multiply. Bahala kayo, kaya na mahaba. O pwede, LCD na lang. Hindi mo nakapapasok, mami. Pwede naman. Mario, hello. So, tignan natin mga viewers. Okay, 2.9 viewers. Maraming salamat. Thank you. Okay, thank you po. Yan lang, nagkamali yung unang Good morning, teacher. Grabe. So, problema nga yung unang given kasi, nagkakaroon siya ng undefined, Daniel. Yan na mali ako, nalito kasi ako. So, pwede namang ulit-ulitin. If I wrong talaga, pwede mo ako, i-basher. Okay lang, kasi lahat naman tao nagkakamali. Double check natin. Math yan, opo. I'm sorry, I'm late. Grabe ka, Angie. Wala naman sa klase. Okay, so, dito mo lang kayo guys. So, 2 over 3x equal to x minus 1 over 5.
So, ang gagawin natin, pwede cross multiplication, pwede kunin natin yung LCD. So, from this, pwede cross multiply, pwede kunin na natin yung LCN, tapos, di ba, multiply both sides by, multiply by both sides by 3x and 5, magkakatabi yun. Para mas madali, cross multiplication lang. So, ito yung prueba na kopya ko. Ano pa man. Pwede po paulit from the top. So, i-download ko na lang sa YouTube. Pwede ni ulit-ulitin. So, cross multiply muna tayo, guys. Ganito. Pwede cross multiply. Pwede LCD din. Kung mas maganda, yun na lang. Ano ba tawag doon? Dalawa yan eh. Dalawang techniques yan eh. So, will be is equal to 3x. 3x times x minus 1. So, 10. 3x squared. Plus 3x. So, eto, problema naman ito. Kabaliktad na naman to. So, ang gagawin lang dyan, ipasok na lang si 10. So, from positive 10, magiging negative 10 na siya. So, will be 3x squared. Tapos sa kabila, like this. Minus 3x. From positive 10, magiging negative 10. Is equal to 0. So, yun na yan. Ito, problema nito, hindi po siya magkakaroon ng mga exact na dalawang values of x. So, gamitin na natin yung quadratic formula. Mamaya na lang. So, ito pangalawang technique natin. Kung ayaw mo ng cross multiplication, pwede naman LCD na lang. So, yan. So, find the LCD. Ang LCD will be 3x times 5. Madali lang yun. Okay, medyo mahirap ng itong struggle na to. So, cancel ulit, cancel. Tapos, itong 5 na to. Ang may 1, so will be 5 times 10. Sige, i-highlight na nga natin para mas makita. So, x minus 1 and 3x. So, 10 is equal to 3x squared minus 3x. So, pasok na naman si positive 10, para maging negative 12, para maging si negative 10. So, will be 3x squared minus 3x. From positive 10 will be negative 10. Kasi nag-transpose ako papunta sa kanan. Is equal to 0. Paras-paras naman siya. Then, comment down below, guys. So, LCD niya. So, will be 3x tsaka 5 lang. Kaya multiplication na function naman po. So, mamaya na lang po. Tatapusin na natin yung rational equation. Kapoy na. Sige, wait lang kayo. Diyan ka lang muna kayo. So, nagjo-join dyan. Okay, so ito na naman. Quadratic formula muna tayo, guys. Sobrang hirap yon. Kaso hindi na magkasya. So, screenshot mo na lang, guys. Burahin ko muna to. Sobrang haba nito eh. So, para makuha mo yung dalawang roots natin, or kaya yung dalawang value ng x natin, which is x of 1 and x of 2. So, gamitin na natin yung quadratic formula. So, quadratic equation by quadratic formula. So, ano nga ba ang formula for the quadratic formula? So, dali lang yon. So, x is equal to negative b, positive negative squared of b squared, minus 4ac over 2a. So, will be, guys, na substitute mo lang. Ito yung value ng a natin, value ng b, and value ng c natin. Sige, lagay ko na nga to para mas maintindihan. Yun lang. Substitute mo lang. Ito yung value ng b natin. Positive negative square of square minus 4ac. Ito na.
substitute mo lang, yun lang. Okay, ang gagawin lang natin dyan, simplify natin. From negative, magiging positive niya. Pero hindi niya sinusulat yung positive. 3 na lang. Plus minus square root of negative 3 times square or negative 3 times negative 3 will be positive 9. Negative times negative will be positive. So, 4 times 3 will be 12 times 10 will be 120. 6. 9 plus 120 will be 129. So, yun ang talaga sagot niya. So, pwede niya ipaghiwalay. Ito yung value ng x natin. S of 1 is 3 minus, plus square root of 129 over 6. Or kaya, x of 2 is equal to 3 minus square root of 129 over 6. Yun ang talaga sagot niya. Kaya pag mag-checking ka, sobrang haba na yan. Ayan ka na. Salamat kayo sa pag-share ng like. Gogonit lang mag-gets yung multiplication ng functions. Ay, inis teacher ko dyan. Okay lang ko lang eh. Ituturo ko sa inyo ha. Kyle, kung nanonood ka man, dyan ka lang. Huwag ka alis dyan. Manood ka rin. Multiplication function naman po. Ito na. Tatapusin na natin to. Kaya lang pag nag-checking ka, abos ang oras natin. Oh. Diba? Kung mag-checking kayo maniwala, pwedeng i-substitute mo to sa value ng x natin. So, ito yung prueba, guys. Camera. At pag chinekin mo to, ito yung sagot, di ba? Substitute. Yun lang yun. Screenshot niya. So, kaya na tayo. Hindi ko na i-explain kasi sobrang haba na. 1 hour na kasi ito eh. Yeah, gano'n. Ito yung kabila, yung x of 2 natin. Yan. Kaya tayo guys Okay na, tama naman to. Okay naman to. So, natapos na natin yung rational equation. Pasensya na, 1 hour na kasi to eh. Yeah guys, Kyle, huwag ka alis dyan. Mababalik muna ako. Balik muna ako guys. So maraming salamat sa nag-aano sa akin. 4.8 subscriber, 4.8 heart react. Yung example ko po baka encounter nila when solving rational equation. Daniel, huwag ka na magalit. Ulit-ulitin natin yung first equation. Ito na Daniel, kung nanood ka man. Ito yun. Ito problema kasi yung pangalawang equation natin, nagkakaroon undefined eh, kung nanonood ka man. Ito yung pwede guys eh. Picturean mo na lang. I-PM kita sa sa messenger ko. Medyo mahirap lang kasi first na example eh. Okay, so, hindi. Yung comment ko, next example yon. So, next example din yon. So, yan. Bigla lang. Mahaba kasi yung ganun eh. Okay. Lemma, ito. Substitute daw. Ubus ang expression natin eh. Okay, binili tayo ni Daniel. So, tapos na tayo yung rational equation. So, ulit-ulitin natin yung first equation. Wala nga tayo magagawa, Daniel. Mas mahirap na to. Ulitin natin, Ginagawa ko yung makakaya ko, Daniel. Doon tayo nahirapan sa first equation. Substitute na lang yung value of f(x). So, cross multiply. Ulit-ulit na lang tayo, Daniel. Ulitin natin. Sulatin natin maigi. Ito, doon na tayo nahihirapan, Daniel. Ang gagawin natin dyan, imbis na ganyan, papasok natin. So, x squared. Pasok natin sa kabila. Pwede naman pasok. Depende sa diskarte nyo. I-counter natin to. Ay, mali. 1
So, kung may like terms, negative 3x, negative 1, negative 7. Okay. Negative 17. Ay, negative 18. Wala nang tayong magagawa na niyo. Oh, ito, sabi mo. Hahanapin natin yung value ng x natin. Pwede naman factoring, pwede naman quadratic formula. So, kung mag-quadratic formula na lang tayo, pero ayaw mo, factoring na lang siguro. So, pinilit lang natin, wala na tayong magagawa. Negative 18, tsaka negative 7. So, kailangan negative, negative 9, tsaka positive 2. Pasok siya. So, will be x equal to negative 9, tsaka positive 2 is equal to 0. Kasi factoring po yan, guys. Andan nila. So, hanapin na natin yung value of x. Sabi mo, Daniela. So, x minus 9 will be the 0. Kasi kung i-extract na, i-ano natin, isolate natin ito. So, will be negative 9, magiging positive 9, saka x is equal to negative 2. Yun lang talaga sagot niyan, Daniel. Wala na tayong magagawa dyan. Ayun yan. Okay, alis na daw. May pasok kami. Siguro, ingat ka, Daniel. Mag-aaral ka mabuti. Alis na ako. Medyo, pag nagalit ka lang, Daniel, okay lang. Okay lang. Nagkakamali din naman. Di naman kasi porket math teacher is perfect eh. Ito na, may value of x natin. X equal to 9, tsaka is negative 2. Yeah, so guys, okay na tayo guys kasi nagkaroon na ng pagkakamali ng isang natin, first step natin. Kasi etong negative 2 na to, pag chinekin nyo, nagkakaroon lang siya ng undefined. So double check natin maigi ha. Pag problema natin, checking. Double check ko lang to, tatlong beses na. So ito yung ano niya. Ano tayo magagawa? Teka. Ay, positive. Okay. Okay, 22. Wala na tayong magagawa. Yun lang talaga sagot niyan. Pag ginano mo to sa, ito tama to. Pag problema yung x equal to negative 2, pag chinekin niya, nagkakaroon siya ng undefined. Like this, double check ko na to, 3 meses na to eh. So, 3, negative 2, plus 2. Yan, yun ang problema natin dyan. Sakit lang sa ulo yung mga ganito. Ano yung magagawa? Undefined na kasi ito eh. Wala eh. Kahit, undefined is equal to undefined, pero hindi siya declare na equal siya. Wala tayong magagawa. Double check natin sa math way yan. Later. Okay, fine. Wala tayong magagawa. Undefined na kasi ito eh. So, I guess, pag 10 yung sagot niya, not equal na po yan. Kahit na magkaiba siya na ng value, pero not equal siya kasi dineclare siya undefined. Pag any value is equal to 0, undefined ang sagot niyon. Kaya lang, mali po to. Ibig sabihin, yung value ng x natin is equal to 9, yun yung magiging sagot natin sa first equation natin. Wala tayong magagawa. Undefined na po yan. Kahit na undefined sila, pero hindi naman sila magkakaparas ang value niya, so hindi siya equal, pero undefined na siya, mali na po yung sagot niya. So, mali na to. Eh, nagkaka-problema. So, check niyo sa math way niyo. Mali na po to. Okay, guys. So, patungo naman tayo sa operation of function. Sa next video na. Okay?
Huwag ka aalis dyan, Kyle, dyan ka lang. Babalik muna ako, guys. Dating math teacher ka po, hindi po. Dating accounting student din ako. CJ Lucas, hello. CJ Lucas, diyan ka muna, babalik muna ako, guys. So, maraming salamat sa nagla-like at pag-share. 3K1, maraming salamat din, guys. Sa mga nanonood. Okay, thank you po, thank you. Hello. Maraming salamat. Sandali lang. Okay, so back muna ka guys for the second video na kasi masyado ito mahaba guys eh. Diyan lang kayo babalik muna ako. Familiar din sa akin, okay lang. Subject namin yun na sa cost accounting. Alin? Yung rational equation? Siya, hello. Accounting student ka rin. Ubus na ako ng time guys, kaya lang, babalik muna ako po the second video. Wala na, magta-time na eh. So, balik muna ako guys for the fundamental operation of functions. So, dyan lang kayo